Tahimik na binaybay ng binatang si Noah ang pasilyo papunta sa kwarto ni Father Sebastian. Nakasanayan na niya na siya ang gumigising sa pari ng baryo nila tuwing umaga. Siya ang nag-iisang kasama nitong nakatira sa kumbento at siya ang umaalalay dito dahil may edad na si Father Sebastian. Huminto si Noah sa tapat ng pinto ng kwarto ni Father Sebastian at hindi na siya kumatok. Binuksan niya ang pinto at sumalubong sa kanya ang tahimik na silid. Sa gitna ng silid ay naroon ang kama kung saan nakahiga ang pari at natutulog. Lumapit si Noah sa bintana at hinawi niya ang kurtina. Binuksan na rin niya ang bintana upang pumasok doon ang sariwang hangin. Father, nagluto na po ako ng almusal. Alam ko pong gusto niyo po ng daing na pusit na ibinigay ng matanda sa palengke kaya pinirito ko na po. Napatingin si Noah kay Father Sebastian na nakahiga pa rin sa kama. Napangiti siya nang maalala ang unang beses na magkakilala silang dalawa. Noon ay palaboy-laboy lang siya at walang direksyon ang buhay. Ngunit isang araw, sa gitna ng kanyang pagnanakaw sa palengke, ay isang kamay ang maigpit na humawak sa kanya. Hindi upang saktan siya, kundi upang iahon siya sa kanyang pagkakalugmok. Si Father Sebastian ang nagbigay kay Noah ng panibagong buhay. Tinulungan siya nitong bumangon mula sa kanyang madilim na nakaraan. Ipinakilala siya nito sa Diyos. Kaya naman, ganun na lamang kamahal ni Noah si Father Sebastian dahil malaki ang utang na loob niya rito. Father, gising na po kayo. Baka po lumamig na yung kape niyo eh. Ayaw niyo pa naman ng malamig na kape. Lumapit si Noah sa kama at marahang naupo sa gilid. Napansin niyang hindi man lang gumalaw ang pari mula sa pagkakahiga. Kaya naman bahagya niyang tinapik ang braso nito pero hindi pa rin ito nagising. Sa pangalawang beses na pagtapik niya sa pari ay natigilan siya nang maramdaman na napakalamig ng balat nito. Sa pagkakataon na yon ay niyugyug na ni Noah si Father Sebastian pero hindi pa rin ito nagigising. Idinikit niya ang tenga niya sa tapat ng puso nito at mas lalo siyang kinabahan nang mapagtantong hindi na tumitibok ang puso ng pari. Naglandas ang mga luha sa magkabila ang pisngi ni Noah. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Father Sebastian at hindi niya inalis ang tingin niya sa payapa nitong muka. Napakasakit para sa kanya na makalipas ang ilang taon ay tuluyan ng kinuha ng Diyos ang taong tumulong sa kanya upang makaahon sa lusak. Sa gitna ng tirik na araw ng tanghaling yon, ay nanatiling nakatayo pa rin si Noah sa tabi ng puntod ni Father Sebastian. Katatapos lang ng libing nito at wala ng tao roon bukod sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala na wala na ang taong tumulong sa kanya nung lugmok na lugmok siya sa kahirapan. Nakatingin lang siya sa lapida nito habang may natuyong luha sa muka. Maya-maya pa ay lumapit kay Noah ang kaibigan niyang si Gregorio. Marahan siya nitong tinapik sa balikat ni hindi man lang niya ito nilingon. Noah, ano ba? Kanina pa tapos ang libing ah. Huwag mong sabihin na gusto pa sumama kay Padre Sebastian kaya nandito ka pa rin. Ayoko pang umalis, Gregorio. Alam kong darating ang araw na mawawala siya dahil may sakit siya sa puso. Kaya inihanda ko na noon ang sarili ko. Pero kahit na anong paghahanda pa lang gawin ko, ay masasaktan at masasaktan pa rin ako. Parang tatay ko na si Father Sebastian, Gregorio eh. Siyempre, ito naman oh. Kaya nga father ang tawag sa kanya, di ba? Malamang. Parang tatay mo na talaga siya. Pero joke lang, Noah. Alam mo, ang isipin mo na lang eh. Kung nasan man ngayon si Father Sebastian, ay masaya na siya. Wala na siyang sakit na mararamdaman. Happy-happy at chill-chill na lang siya doon.
Yan din naman ang iniisip ko eh. Pero hindi ko alam kung ano magiging buhay ko ngayong wala na si Father Sebastian. Huwag ka mag-alala. Nandito pa naman ako eh. Hindi kita iiwan, tol. Hindi ako aalis sa tabi mo. Promise. Ngunit bago pa man makasagot si Noah, ay biglang bumuhos na ang ulan. Hala! Anak ng... Umalis na tayo, Noah. Baka magkasakit pa tayo. Tatakbo na sana si Gregorio, pero hinawakan ito ni Noah sa braso ng mahigpit. Kakasabi mo lang, di ba, hindi mo ako iiwan? Dito ka lang. Aba, tol. May limitasyon din ang kabayanihan ko, no? Bahala ka sa buhay mo. Inalis ni Gregorio ang kamay ni Noah sa braso nito at tumakbo na palayo upang maghanap ng masisilungan. Habang si Noah naman ay nanatili pa rin sa kinatatayuan kahit basang-basa na siya ng ulan. Paalam, Father. Maraming salamat sa lahat. Sa pagmamahal, sa gabay, at sa paniniwala at pagtitiwala mo sa akin. Hindi ko alam kung paano magsisimula nang wala ka. Pero susubukan ko para sa iyo. Matapos ang ilang minuto, ay naglakad na si Noah pabalik sa kumbento. Medyo humina na ang ulan, pero ang kalungkutan niya ay hindi pa rin nababawasan kahit konti. Nang makarating siya sa kumbento, ay dumiretso siya sa banyo para maligo. Matapos yon, ay nagpalit siya ng malinis na damit. Agad na nagtungo si Noah sa silid ni Father Sebastian. Pagpasok niya ron, ay naupo siya sa silya na malapit sa bintana. Yun ang paboritong pwesto ng pari, lalo na kapag nagpapahinga ito. Maya-maya pa ay tumayo si Noah at lumapit sa kama. Napakunot-noo siya nang mapansin ang isang puting sobre na nasa labas at may nakasulat na pangalan ni Noah. Nakapatong ang sobre sa isang pahabang kahon na sa tansya niya ay 2 o 3 dangkal niya ang haba. Hindi na bago kay Noah ang kahon na yon dahil simula nang dumating siya sa kumbento ay naroon na yon. Ang iniisip niya ay baka lalagyan yon ng mga personal na gamit ni Father Sebastian gaya ng mga alahas. Kinuha ni Noah ang sobre at dahil nakapangalan naman yun sa kanya, ay binuksan niya yon. Isang sulat yon mula kay Father Sebastian. Ang nakita niya na agad niyang binasa. Noah, kung hawak mo na ang sulat na ito, malamang ay wala na ako sa mundong ito. Nagpapasalamat ako sa mga araw na nakasama kita. Ngunit ang sulat na ito ay upang malaman mo ang kapalaran na alam kong nakalaan talaga para sa iyo. May isang bagay akong kailangan ipagkatiwala sa iyo. Sa baryo natin ay may nakaambang panganib. At sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw lamang ang nakita kong may sapat na puso, tapang at pananampalataya upang harapin ito. Hanapin mo ang isang lalaking ang pangalan ay Andres. Siya ay naniniraan sa gitna ng kagubatan sa kanlurang bahagi ng ating baryo. Dalhin mo sa kanya ang kahon na pinatungan na sulat na ito. Siya na ang bahalang magpaliwanag sa iyo ng lahat. Huwag kang matakot, Noah. Hindi kita iiwan. Sa bawat hakbang mo ay nasa tabi mo lang ako. Napatitig si Noah sa kahon. Kinuha niya yon, pero hindi niya mabuksan dahil nakakandado. Binuhat niya ang kahon at napangiwi siya dahil meron yung kabigatan. Ano kayang laman ito? Saka, ano kayang tungkulin ang sinasabi ni Father Sebastian? Maraming tanong ang gumulo sa isipan ni Noah matapos basahin ang sulat na hawak niya. Ganun pa man, alam niya na hindi siya ipapahamak ni Father Sebastian, kaya nagdesisyon siya na gawin ang nais nitong gawin niya. Nang sumunod na araw, ay maagang nagising si Noah. Nagluto siya ng almusal at may lungkot siyang naramdaman dahil hindi niya nakasabay sa pagkain
si Father Sebastian. Sa kabila ng kanyang pagluluksa, ay buo na ang kanyang desisyon. Gagawin niya ang huling kahilingan ng taong nagbigay sa kanya ng tahanan, direksyon at pananampalataya. Matapos kumain, ay nag-alay ng panalangin si Noah. Pagkatapos magdasal, ay nilagyan niya ng lubid ang kahon at ginawan niya yon ng paraan para maisukbit sa kanyang likod upang hindi siya ganong mahirapan sa pagdadala nun. Lumabas si Noah ng kumbento habang nagsisimula pa lamang magliwanag ang paligid. Habang naglalakad papunta sa gubat, ay nakasalubong niya ang kaibigan niyang si Gregorio. Napakunot ang noo ni Gregorio nang mapansin ang kahon sa likod ni Noah. Aba, Noah, malayo pang mahal na araw pero nagpipinitensya ka na kagad. Anong pilitensya sinasabi mo? May kailangan lang akong gawin sa gubat kaya dala ko tong kahon na iniwan sa akin ni Father Sebastian. Ano ka mo, sa gubat? Aba, anong gagawin mo ron? May misa ba doon na hindi namin alam? Anong minsan sinasabi mo? May tao kong kailangan hanapin doon. Nag-iwan kasi sa akin ng sulat si Father Sebastian. Ang sabi niya, hanapin ko daw si Andres na nakatira sa gubat. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, tol? Sa pagkakaalam ko, walang nakatirang tao sa gubat eh. Mga baboy ramo at ahas lang ang nandun. Pero yun na nakalagay sa sulat ni Father Sebastian eh. Parang huling habili niya yun, kaya kailangan ko talagang gawin. Saglit na natahimik si Gregorio. Tila nag-iisip ito ng malalim. O sige, wala naman akong gagawin ngayon eh. Kung gusto mo, samahan na lang kita. Baka kung ano pang mangyari sa'yo dun eh, mag-isa ka lang. Mabuti pa nga, para naman meron akong kakwentuhan habang naglalakad. Matapos yun, ay magkasabay silang tumungo sa daan papunta sa gubat. Bawat hakbang ni Noah ay lumalakas ang kaba sa dibdib niya. Wala man siyang ideya sa kung ano ang mangyayari sa kanila sa gubat, ay tila may kung anong puwersa na umihila sa kanya para wag nang tumuloy. Pero dahil sa utos yun ni Father Sebastian, naniniwala siya na kailangan niya yung gawin. Makalipas ang halos 2 oras na paglalakad sa gitna ng kagubatan, ay may pagod ng naramdaman si Noah at alam niyang ganun din ang kaibigan niyang si Gregorio. Hanggang sa narinig na nga niya ang pagrereklamo ng kanyang kaibigan. Ay nako, Noah, kanina pa tayo naglalakad pero wala naman tayo nakikitang bahay eh. Bahay ng gagamba meron, pero bahay ng tao mukhang wala talaga. Anak ng, pagod na ako kakalakad natin eh. Ang sakit na ng mga binti ko. Eh ikaw kasi, sasama-sama ka pa kasi sa akin tapos magrereklamo ka. Eh hindi naman sa ganun. Pero hindi ko inaasahang mapapagod tayo ng ganito eh. Wala bang mapang ibinigay sa'yo si Father? Wala eh. Kung meron, edi sana kanina ko pa ginamit. Basta ang sabi lang sa sulat, dito nakatira sa gubat yung Andres. Sa gitna ng kanilang paglalakad, ay huminto si Gregorio at nagpaalam kay Noah na iihi muna ito. Lumayo muna si Noah sa kanya. Umasa siya na sa ginawa niyang yun ay bigla na lang siyang makakakita ng kubo. Father Sebastian, tulungan niyo naman po kung makita ang bahay ng taong nais mong kausapin ko. Nagulat si Noah nang marinig niya ang malakas na pagtawag ni Gregorio sa kanya. Noah! Noah, lika! Bilisan mo, dali! Mabilis na tinakbo ni Noah ang kinaroroonan ni Gregorio. Nakatayo si Gregorio sa tabi ng isang puno. Bakit? Anong meron? Grabe, lakas ng bunganga mo ah! Mamaya mabulabog mo mga engkanto dito eh. Gising na mga engkanto ng ganitong oras, ano ka ba? Pero pare, tignan mo. Ayun oh, may bahay. May itinuro si Gregorio kay Noah at tinignan niya yon. Isang maliit na kubo ang nakita niya. Nanlaki ang mga mata niya at hindi niya na napigilang mapangiti. Baka doon nakatira yung Andres na sinasabi mo, tol. Grabe, ikaw pa talaga nakakita ha? Ayos, ang galing mo. Aba syempre,
May silbi din ako paminsan-minsan, no? Napangiti si Noah at tumango. Sa wakas, tila may patutunguhan na ang kanilang paglalakad sa gubat. Ipinagdasal niya na sana ayun na nga ang bahay ng Andres na hinahanap niya. Hindi na nag-aksaya pa ng sandali ang magkaibigan at naglakad na sila palapit sa kubong nakita ni Gregorio. Maya-maya pa ay huminto na sila sa harapan ng kubo. Medyo sira na ang ilang bahagi nun. Ang dingding ay pinagtagpi-tagping daw ng anahaw na natuyo na. Tao po! Tao po! Patawad ko kung nakaabala kami. May tao po ba riyan? Ilang saglit ng katahimikan ang namayani hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Nagulat si Noah nang mula roon ay lumabas ang isang matandang lalaki. Matangkad ito at may matikas na tindig sa kabila ng edad nito. Meron itong mahaba at puting balbas at sa isang kamay nito ay may hawak itong matalim na itak. Sino kayo? Ano ginagawa niyo rito? Halos mapatalon si Gregorio sa gulat at agad itong nagtago sa likod ni Noah. Noah, tol! Si Andres Bonifacio yata yan eh. Tignan mo, atapang at tao. Naku, tol, umuwi na tayo. Baka tagain tayo niyan. Tumigil ka nga, Gregorio. Ang ingay mo. Sandali lang po Tatang, huwag po kayo magalit. Hindi po kami masasamang tao. Gusto ko lang pong itanong kung kayo po ba si Mang Andres. Napakunot ang noo ng matanda at muling itinaas ng bahagya ang itak. Bakit mo alam ang pangalan ko? Sino ka ba talaga? Ako po si Noah at ito naman pong kasama ko ay si Gregorio. Pinapunta po ko rito ni Father Sebastian. May iniwan po siyang sulat para sa akin. Nandito po yung kahon na sabi niya ay dalhin ko po sa inyo. Matapos mabanggit ni Noah ang pangalan ni Father Sebastian, ay napansin niyang biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Mula sa pagiging matapang at handang lumaban, ay unti-unting lumambot ang mga mata nito. Ibinaba nito ang hawak na itak. Napansin din niya ang bumalot na lungkot sa muka ng matandang lalaki. Maya-maya pa ay umangat ang mukha nito at diretsong tumingin kay Noah. Halina kayo. Pumasok kayo. Marami tayong dapat na pag-usapan. Tumalikod na si Mang Andres at nauna itong pumasok sa kubo. Walang alinlangan na humakbang si Noah pero bigla siyang hinawakan ni Gregorio sa braso. Nang tumingin siya sa kanyang kaibigan, ay umiiling ito at bakas sa muka ang takot. Tol, talaga bang papasok tayo dyan? Kanina lang muntik na tayong tagain ng matandang yun eh. Baka mamaya, tol, sa loob niya ituloy ang pagtaga sa atin. Ayoko maging pork chop. Ang OA mo naman. Hindi naman niya tayo tatagain eh. Nagulat lang siguro siya sa pagdating natin. Nagulat? May itak sa kamay, nagulat? Aba, gano'n na ba nagugulat ngayon? Alam mo, kung natatakot ka, edi dito ka na lang sa labas. Pero ako, papasok ako. Mabilis ang naging hakbang ni Noah at hindi na siya lumingon pa. May tiwala siya sa sulat at huling kahilingan ng paring naging ama-amahan niya. Sa kanyang puso ay nararamdaman niyang ang lahat ng ito ay may dahilan. Hindi na rin nakatiis si Gregorio at sumunod na rin ito sa kanya. Pagpasok nila sa loob ng kubo, ay nakita nila ang mga lumang kasangkapan doon. May isang maliit na altar sa isang sulok ng kubo, habang si Mang Andres naman ay nakaupo sa sahig na kawayan. Sige na, maupo na muna kayo. Malayo ang nilakad nyo. Wala akong maiahain sa inyo. Pero kung tubig ang kailangan nyo, ay meron ako dito. Ayos lang po, Mang Andres. Hindi po kami nagpunta rito para kumain. Ang gusto ko lang po ay malaman po kung ano po ba talaga ang dahilan kung bakit pinapunta po ako rito ni Father Sebastian. Ibinaba ni Noah ang kahon mula sa kanyang likod at marahang inilapag yon sa gitna nila. Napatingin si Mang Andres sa kahon. Isang saglit ng katahimikan ang lumipas bago ito muling nagsalita. Ibig sabihin,
ay patay na pala si Father Sebastian. Alam niyo na po. May nakarating po bang balita sa inyo? Hanep, grabe na talaga ang chismis ngayon, no? Kahit sa gitna ng kagubatan, nakakarating na. May pa-broadcast na ba mga hayop dito? Hindi. Walang dumating na balita sa akin. Pero nasabihin mong pinapunta ka rito ni Sebastian, ay alam ko na dahil yon ang usapan namin. Usapan? Ano pong usapan? Bata pa lang kami, ay magkaibigan na kami ni Sebastian. Magkasangga kami sa pakikipaglaban sa mga aswang noon. Pero magkaiba kami ng kakayahan kung saan kami magaling. Si Sebastian ay mahusay sa mano-manong pakikipaglaban. Ako naman ay sa anting-anting at mutya eksperto. Hindi ko alam na si Father Sebastian pala isang manunugis ng aswang. Pero ang kahon po, ano po bang laman yan? Hindi sumagot si Mang Andres. Sa halip, dahan-dahan itong tumayo at naglakad papunta sa sulok ng kubo. May kinuha itong maliit na kahon na yari sa kahoy. Nang bumalik ito, ay binuksan ito ang kahon at tumambad sa kanila ang isang susi. Inabot ni Mang Andres ang susi kay Noah. Agad naman niya yung tinanggap at matamang tinignan. Hindi niya na kailangan pang magtanong kung para saan ang susing yon. Maingat niyang isinuksok ang susi sa kandado ng kahon. Nang makarinig siya ng mahinang tunog mula sa kandado, ay binuksan niya na kagad ang kahon. Napasinghap si Noah nang makita nila ang laman ng kahon. Nasa loob nun ang isang mahabang krusipiho o crucifix na kulay ginto. Halos 2 dangkal ang haba ng crucifix at napakakintab nito. Kung ganyan pala, pinamanahan ka ni Father Sebastian ng gintong krusipiho. Aba, ayos Noah, mayaman ka na kapag nabenta mo yan. Hindi pwedeng ibenta ang krusipiho na yan. Napatingin si Noah kay Mang Andres. Kita sa mukha ng matanda ang seryosong ekspresyon habang tinititigan ang krusipihong nasa loob ng kahon. Mang Andres, ano po ba ang krusipiho na yan? Yan ang ginamit ni Sebastian doon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero upang mas maging mabisa ang sandatang yan, ay nilagyan ko yan noon ng isang makapangyarihang mutya. Ang mutya ng araw. Ang puting batong nasa gitna ng krusipiho, ang mutya na tinutukoy ko. Nanginginig ang mga kamay ni Noah. Nang kunin niya ang krusipiho mula sa loob ng kahon. Para siyang may hawak na sagradong bagay na hindi niya alam kung karapat-dapat ba niyang hawakan. Kaya po ba gusto ni Father Sebastian na daling ko to sa inyo? Para ibigay ko ang crucifix na ito sa inyo? Hindi, Noah. Hindi ko na kaya makipaglaban pa sa mga aswang dahil matanda na ako. Matagal na akong huminto sa gawain na yan. May usapan kami noon ni Sebastian na kung sakaling mamamatay siya, ay may papupuntahin siyang tao dito sa aking kubo na siyang pagkakatiwalaan niya ng krusipiho. Aba, kung ganon, ibig sabihin, isa sa atin ang tagapagmana, Noah. Ay nako, pasensya na. Pero hindi ko ata kakayanin yan. Marami akong ginagawa. Ayoko na lang dagdag na responsibilidad. Tumigil ka nga! Ang ingay-ingay mo, Gregorio. Sabit ka lang naman sa pagpunta rito eh. Ako lang ang tinutukoy ni Mang Andres, hindi ikaw. Kung ikaw, Noah, ang pinapunta rito ni Sebastian, ibig sabihin ay ikaw ang napili niya. Ikaw ang pinagkakatiwalaan niyang lumaban sa mga aswang sa propesiya na nakita ko noon. Ha? Ano pong propesiya, Mang Andres? Lulusob ang isang malakas na grupo ng mga aswang sa baryo niyo. Hindi ko alam kung kailan eksakto, pero nararamdaman ko malapit na. Kaya noon pa man, naghahanda na si Sebastian. Sinabi niya sa akin na kung sakaling bawian siya ng buhay bago dumating ang panahong yon, ay kailangan may magtatanggol sa mga tao sa baryo niyo laban sa mga aswang. At ikaw na ngayon, Noah. Napako ang paningin ni Noah sa krusipiho na nasa kanyang mga palad. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya ng sandaling yon.
Naniniwala siya sa mga aswang, ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung ano ang nakita ni Father Sebastian sa kanya at sa kanya niya ipinagkatiwala ang sandatang yon. Kailangan mo nang magsanay, Noah. Hindi sapat ang tapang na meron ka sa laban na kakaharapin mo. Kailangan mong matutunang gamitin ang krusipiho sa tamang paraan. Mang Andres, paano ko po ito magagamit ng tama? Wala po akong alam sa pakikipaglaban eh. Lalong-lalo na po sa mga aswang. Bahagyang ngumiti si Mang Andres, saka tumango. Huwag kang mag-alala. May gabay ka. Agmutyan ang araw na nasa gitna ng krusipiho. Hindi lang yan pampalakas. Yan ang magiging gabay mo, Noah. Mararamdaman mo yon dahil ikaw na ngayon ang tagapangalaga niyan. Napasulyap si Noah sa mutya ng araw na nasa gitna ng krusipiho. Ngayon niya lang napansin na tila may bahagyang pagkinangyon kahit walang sinag ng araw sa loob ng kubo. At hindi lang yan isang ordinaryong krusipiho. Sa loob niyan ay may nakatagong mga sandata. Kinuha ni Mang Andres ang krusipiho mula kay Noah. Maingat nitong pinisil ang isang bahagi sa likod ng krusipiho. Biglang lumabas sa itaas na bahagi ng krusipiho ang isang mahabang patalim. Sa magkabila ang dulo ng krusipiho ay umusbong rin ang dalawang balaraw na mukhang matatalim at may nakaukit na mga sinaunang simbolo. Wow! Ang astig naman pala ng krusipiho na yan! Ito ang tunay na anyo ng krusipiho, Noah. May 3 sandata ka sa isang gamit lang. Maaari mo itong sabit sa likod mo upang mas madali para sa iyo ang pagdadala nito. Napalunok si Noah. Hindi niya akalaing sa loob ng krusipiho ay may mga nakatagong sandata. Ibinalik ni Mang Andres ang krusipiho sa kanya at nang muli niya yung mahawakan ay may kakaibang enerhiya na dumaloy sa katawan niya na alam niyang nagmula sa krusipiho. Pero, bakit ako? Bakit akong pinili ni Father Sebastian? Sigurado ako na may kilala siya na biyasa na sa pakikipaglaban sa mga aswang. Dahil may nakita si Sebastian sa'yo na nakikita ko rin sa'yo ngayon. May apoy sa loob mo na hindi kayang patayin ng kadiliman. Mahina ka pa ngayon, oo. Pero ang puso mo ay dalisay at matibay. At yan ang pinaka-importante sa pakikipaglaban sa kasamaan. Hindi ka pipiliin ni Sebastian kung wala kang kakayahang lumaban. Hindi nakasagot si Noah. Sa halip, marahan siyang tumango. Balikan mo ako bukas na madaling araw. Magsisimula na tayo sa iyong pagsasanay. Kaya magpahinga ka at ihanda mo ang iyong sarili. Tumango si Noah. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at muling isinilid ang krusipiho sa kahon. Isinukbit niya yon sa kanyang likod. Tumayo na rin si Gregorio at nagunat ng katawan. Ay, nako! O ano, tol? Pwede na ba tayo umalis? Gutom na ako eh. Ikaw talaga. Seryoso na yung pinag-uusapan dito pero pagkain pa rin na nasa utak mo. Napakasiba mo talaga eh. Sige na. Makakaalis na kayo. Basta tandaan mo ang lahat ng pinag-usapan natin, Noah. Kung handa kang tanggapin ang responsibilidad na kasama ng krusipiho at ng mutya, ay magbalik ka dito bukas ng madaling araw. Matapos magpaalam, ay lumabas na sa kubo sina Noah at Gregorio. Sa paglalakad nila palayo, ay tahimik lang si Noah. Ngunit sa loob-loob niya, unti-unting lumiliwanag ang isang tiyak na katotohanan na simula sa araw na yon ay isang malaking pagbabago sa buhay niya ang mangyayari. Mataas na ang sikat ng araw habang naglalakad sina Noah at Gregorio sa kagubatan pabalik sa kanilang baryo. Malalim ang iniisip ni Noah dahil hindi niya inasahan ang mga nalaman niya sa pagpunta niya sa bahay ni Mang Andres. Hanggang sa sandaling yon ay hindi pa rin siya makapaniwala na minsang naging manunugis ng aswang si Father Sebastian. Sa tagal nilang magkasama, kahit isang beses ay wala itong nabanggit sa kanya tungkol sa bagay na yon.
O paano ba yan? Tagapagtanggol ka na pala ngayon, pare. Noah the Aswang Slayer. Ha! Ang astig ah. Hindi ko naman to pinangarap eh. Pero kung ito ang iniwan ni Father Sebastian para sa akin, tatanggapin ko. Siguro ito talaga ang gusto niya. Talagang mahal na mahal niya ang baryo natin. Kasi kahit wala na siya, ay gusto niya pa rin merong magbabantay dito laban sa mga kampo ng kadiliman. Hindi. Gusto lang niya ng libreng security guard para sa baryo natin. Oy, joke lang ha. Napailing si Noah, pero hindi niya napigilang matawa ng mahina. Loko ka talaga. Pero seryoso, tol. Iba yung naramdaman ko kanina habang hawak ko yung krusipiho. Para bang nasa tabi ko lang si Father Sebastian. Parang ginagabayan pa rin niya ako kahit wala na siya. Nung una, gusto ko lang malaman kung bakit niya ako pinapapunta kay Mang Andres. Hindi ko akalain na isang responsibilidad pala ang ibibigay niya sa akin. Kung ako yan, siguro hindi ko tatanggapin. Pupunta na lang ako sa puntod ni Father Sebastian at sasabihin ko sa kanya na, Father Sebastian, pasensya na. Wala sa job description ko yan eh. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad. Sa bawat hakbang ni Noah ay mas lalong sumisiksik sa isip niya ang mga maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Makalipas ang ilang oras ay nakalabas na sina Noah at Gregorio ng gubat. Nang makarating na si Gregorio sa tapat ng bahay nito, ay huminto muna sila. Oh, dito na muna ako ah. Paniguradong galit na naman si nanay sa akin. Ilang oras din akong wala sa bahay. Sige tol, salamat sa pagsama sa akin. O ikaw, uwi ka na rin ba? Hindi pa, dadaan muna ako ng sementeryo. Gusto ko lang makausap si Father Sebastian. O sige, ingat ka tol ah. Sabihin mo na lang sa akin kung sasagot si Father Sebastian sa'yo. Sira ulo ka talaga. Sige na, pumasok ka na nga sa bahay nyo, tapos uminom ka ng gamot. Anong gamot? Eh wala naman akong sakit ah. Meron, sakit sa utak. Kumaway muna si Gregorio kay Noah bago pumasok sa bahay nito. Habang si Noah naman ay naglakad na patungo sa sementeryo na may ngiti sa muka. Hindi ganun kalayo ang sementeryo sa baryo ni Noah, kaya mabilis siyang nakarating doon. Huminto siya sa tapat ng lapida ni Father Sebastian. Tahimik na naupo si Noah sa gilid ng lapida at tinignan niya yon habang may luwang nagbabadya sa gilid ng kanyang mga mata. Father, hindi ko po alam kung bakit po ako ang pinili niyo. Pero kung ito po ang gusto niyong gawin ko ay tatanggapin ko po. Ang dami kong tanong, Father. Kung kaya ko ba ang responsibilidad na ito? Paano kung mabigo ako? Ang pinanghahawakan ko na lang po ngayon ay ang tiwala niyo sa akin. Kung naniniwala po kayo sa akin, naisip ko na kailangan ko ring maniwala sa sarili ko. Salamat, Father. Salamat sa tiwala. Sisikapin ko na hindi ko kayo mabibigo. Matapos yon ay tumango na si Noah at naglakad palayo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya habang may matinding kaba na unti-unting bumabangon sa kanyang dibdib. Nang makarating si Noah sa kwarto niya sa kumbento, ay isinarado niya kagad ang pinto. Umupo siya sa kama at inilapag doon ang kahon kung saan nakalagay ang krusipiho. Binuksan niya yon at hinaplos niya ang krusipihong naroon. Maya-maya pa ay kinuha niya yon at tinignan ng mabuti. Napatitig siya ron ng matagal at umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan ang lahat ng sinabi sa kanya ni Mang Andres. Hindi nagtagal ay ibinalik niya sa kahon ang krusipiho at saka siya humiga sa kama. Dahil sa labis na pagod ay mabilis siyang nakatulog. Sa pagtulog ni Noah ay dinalaw siya ng isang panaginip. Nasa gitna siya ng isang masukal na kagubatan hanggang sa pumunit sa katahimikan ng gabi ang isang malakas na sigaw mula sa isang babae. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako, Noah! Napalingon si Noah doon at nakita niya ang isang babae
na kinakaladkad palayo ng isang napakalaking aswang. Tumakbo si Noah upang iligtas ang babae. Tumingin ang babae sa kanya at nakita niya ang napakaganda nitong muka. Sa mga mata nito ay nabanaag niya ang takot at pagmamakaawa na iligtas niya ito. Napabalikwas si Noah sa pagkakahiga. Nagising siya na habol ang kanyang paghinga. Pawis na pawis ang kanyang noo at ramdam niya ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Napagtanto ni Noah na maaari na isang pangitain ang panaginip na yon, na malapit na talagang mangyari ang propesiyang sinabi sa kanya ni Mang Andres. Madaling araw pa lang ay gising na si Noah. Wala pang liwanag ng araw na sumisilip sa kalangitan, ngunit nakahanda na siya. Umalis siya sa kumbento na dala ang krusipiyo na nasa kahon. Pagdating niya sa kagubatan ay mas naramdaman niya ang lamig. Buo ang desisyon na magsanay sa tulong ni Mang Andres para sa nalalapit na pagdating ng mga aswang sa baryo nila. Nang marating ni Noah ang harapan ng kubo ni Mang Andres, ay nagulat siya nang makita niya si Gregorio roon na may hawak na tinapay sa isang kamay at tasa ng kape sa kabila. Ngumiti ito ng malaki at tumango sa kanya. "Huy! Anong ginagawa mo rito?" Good morning, tol. Malamang, gusto kong makita kung paano ka turuan ni Mang Andres, no? Malay mo, matuto rin ako kahit papano. Grabe ka! Nauna ka pa talaga sa akin dito. Parang ikaw ang magsasanay ah. Alam mo naman na nakasupport ako palagi sa'yo, di ba? Malay mo, magiging sidekick mo ko. Karamihan sa mga superhero dapat may sidekick. Siyempre, wala nang ibang pwedeng maging sidekick mo kundi ako na best friend mo. Akala ko ba, hindi ka handa sa responsibilidad? Yung responsibilidad lang na kagaya ng sayo ang hindi ko kaya. Bago pa makasagot si Noah, ay bumukas ang pinto ng kubo at lumabas si Mang Andres. Nandito ka na pala, Noah. Masaya ako na narito ka. Ngayon, ay sisimulan na natin ang pagsasanay mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Handa ka na ba? Handa na po ako, Mang Andres. Buong-buo na rin po ang loob ko na tanggapin ang tungkulin na ipinagkatiwala sa akin ni Father Sebastian. Gagawin ko po ito bilang pag-alala sa kanya. Tumango si Mang Andres. Saka nito sinabi na sa likod ng kubo nito nila gagawin ang pagsasanay dahil mas malaki ang espasyo doon. Nagpatiuna na ito sa pagpunta roon, habang si Noah at Gregorio ay sandaling nagkatinginan at saka sumunod sa matandang lalaki. Agad na sinimulan ni Noah ang pagsasanay sa paggamit ng krusipiho sa tulong ni Mang Andres. Napansin niya na nung una ay mabigat ang krusipiho, pero nang sandaling yon ay naging magaan na yon. Ayon kay Mang Andres ay magandang senyalis yon dahil ibig sabihin ay tinanggap na talaga siya ng krusipiho at ng mutya bilang bagong tagapangalaga nito. Detalyado na itinuro sa kanya ni Mang Andres kung paano palabasin mula sa krusipiho ang dalawang balaraw sa magkabilaang dulo nito at ang mas mahabang patalim na nakatago sa mas mahabang katawan ng krusipiho. Sinasanay niya ang kanyang mga kamay na hawakan ang mga yon na parang bahagi na yon ng kanyang katawan. Habang ginagabayan siya ni Mang Andres sa wastong galaw, pagsalakay, pagdepensa at pag-iwas, ay nakaupo naman sa isang tabi si Gregorio na tahimik na nanonood lamang sa kanila. Nang sandaling yon, ay labis na sineryoso ni Noah ang pagsasanay nila ni Mang Andres, lalo na't nakasalalay sa kanya ang kaligtasan ng mga tao sa baryo nila. Iniiwasan niya na saka siya maghahanda kapag nasa harapan na nila ang panganib. Para sa kanya, mas mabuti na ang maging handa bago pa dumating ang unos. Matapos ang ilang oras na pagsasanay, ay halos bumigay na ang mga tuhod ni Noah sa pagod. Humihingal pa siya habang nakaupo sa lupa. Ang kamay niya ay nanginginig pa habang dahan-dahang ibinabalik ang mga patalim sa krusipiho. Sa di kalayuan,
Si Gregorio naman ay nakahiga sa damuhan habang may nakatakip na sombrero sa muka. Sa tagal ng pagsasanay ni Noah at Mang Andres ay nakatulog na ito na para bang mas pagod pa ito kumpara sa kanya. Maya-maya pa, lumabas si Mang Andres mula sa kubo. May dala itong 2 tasa ng mainit na salabat at inabot nito ang isa kay Noah. Umupo ito sa harap niya at matiim siyang tinignan. Mahusay ang ipinakita mo sa unang araw ng pagsasanay natin, Noah. Nakikita ko na likas sa iyo ang pagiging mandirigma. Pero tandaan mo na hindi lang lakas ang kailangan sa pakikipaglaban. Kailangan mo rin pag-aralan kung kailan ka lalaban at kailan ka atras. Mas lalong delikado kung puro tapang lang ang gagamitin mo. Dapat alam mo kung kailan ka dapat umatras. Walang karuwagan sa pag-atras. Ang importante ay hindi ka susuko na ipaglaban ang pinaglalaban mo. Maraming salamat po, Mang Andres. Napakalaki po talaga ng tulong niyo sa akin. Tatandaan ko po lahat ng itinuro at mga sinasabi niyo sa akin. Huwag ka muna magpasalamat sa akin, Noah. Nagsisimula pa lamang tayo. Marami ka pang dapat pagdaanan. Naiintindihan ko po. Tumango si Mang Andres, saka tumayo. Bumalik ka rito kahit na anong araw at oras na nais mong magsanay. Pero mas makabubuti na magsanay ka rin ng ikaw lang kung hindi ka makakapunta rito. Isang mahinang tango ang itinugon ni Noah sa sinabing yun ni Mang Andres. Nang sandaling yon ay mas lalong lumakas ang kaba niya. Nararamdaman niya na nalalapit na talaga ang araw kung saan kakailanganin niya ng gamitin ang krusipiho at ang mutya sa tunay na pakikipaglaban. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy si Noah sa kanyang matinding pagsasanay sa tulong ni Mang Andres. Kapag hindi siya nakakapunta sa kubo ni Mang Andres, ay hindi niya sinasayang ang kanyang oras. Mag-isa siyang nagsasanay sa isang bakanting lupa sa likod ng kumbento. Dumating na rin ang bagong pari sa baryo na si Father Luis. Gaya ni Father Sebastian ay mabait din ito. Nang malaman ito na noon pa man ay sa kumbento na nakatira si Noah, ay hinayaan pa rin niya ito na manatili siya roon. Isang gabing matapos mag-ensayo si Noah sa likod ng kumbento, ay naglakad na siya sa gilid ng simbahan upang pumasok. Napahinto siya nang may natanaw siyang figura sa may harap ng simbahan. Isang babae ang nakatayo roon, na waring nakatitig sa pintuan ng simbahan. Nakaitim ito, mahaba ang buhok at animoy may hinahanap. Tila may kung anong humila sa kanya para lapitan ang babae. Habang papalapit si Noah sa babae, ay napakunot ang noo niya. Pamilyar ang mukha nito, na parang nakita niya na ito, pero hindi niya matukoy kung saan o kailan. May dalang traveling bag ang babae, kaya nahinuha niya na galing pa ito sa ibang lugar o baryo. Miss, pasensya na. Gusto mo bang pumasok sa simbahan? Sarado ng simbahan eh. Bumalik ka na lang bukas ng umaga. Lumingon ang babae sa kanya. Agad niyang napansin ang lungkot at takot sa mga mata nito. Hindi ako magsisimba. May hinahanap akong tao. Hinahanap ko si Father Sebastian. Ha? Si Father Sebastian? Pasensya na, miss. Hindi mo ba alam na patay na siya? Halos 1 buwan na rin ang nakakaraan. Mas lalong nalungkot ang babae sa narinig. Hindi ito nakapagsalita, na para bang tinatansya nito kung nagsasabi ba ng totoo o hindi ang kaharap. Miss, sandali lang. Ano ba talaga ang kailangan mo kay Father Sebastian? Si Father Sebastian lang ang gusto kong makausap. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Pero kung patay na siya, aalis na lang ako. Patalikod na sana ang babae nang bigla itong natigilan. Napansin ni Noah na nakatingin ito sa krusipiho na hawak niya. Baka sa mukha ng babae ang pagtataka at gulat. Oh,
Akala ko ba alis ka na, miss? Ang kursipiho na yan. Kay Father Sebastian yan, hindi ba? Paano mo nalaman? Sagutin mo ang tanong ko. Bakit nasa iyo ang kursipiho na yan? Ipinagkatiwala sa akin to ni Father Sebastian. Sino ka ba talaga? Ako nga pala si Clara. Kung ganun, ay ikaw na pala ang bagong tagapangalaga ng kursipiho at ang mutya ng araw. Napamaang si Noah. Napatingin siya sa kursipihong nasa kamay niya. Saka muling tumingin kay Clara. Noah. Noah ang pangalan ko. Pero, paano mo nalaman to? Bakit alam mo ang tungkol sa kursipiho at sa mutya ng araw? Hindi sumagot si Clara. Tinitigan lang nito si Noah ng diretso na parang may gusto itong sabihin. Ano? Tititigan mo na lang ba ako o sasagot ka? Kailangan ko si Father Sebastian dahil siya lang ang may kakayahan na magprotekta sa akin mula kina Lauro at sa mga alagad niyang aswang. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan, miss. Bago mamatay ang lolo ko, sinabi niya sa akin na hanapin ko raw si Father Sebastian. Siya raw ang may hawak ng kursipiho at ang mutya ng araw. Siya lang daw ang makakatulong sa akin para hindi ako makuha ni na Lauro. Pero bakit kailangan kanyang protektahan? Bakit ikaw? At sino si Lauro? Hindi pa man nasasagot ni Clara ang tanong na yon ni Noah, ay bigla siyang may narinig na mahinang kaluskos mula kung saan. Pareho silang natigilan at sabay na napalingon sa pinanggalingan ng tunog. Napahawak si Noah sa hawakang parte ng kursipiho habang nakikiramdam. Nilakasan niya ang kanyang pakiramdam at naging alerto siya. Iba ang pakiramdam niya sa paligid. Parang may kung anong panganib ang nakaamba sa kanila ng mga oras na yon. Hanggang sa lumitaw sa kadiliman ang dalawang aswang. Naglalaway ang mga yon at nanlilisik ang mga mata. Umaangil ang dalawa na parang mababangis na hayop na handang umatake. Mabagal na naglakad ang mga aswang papalapit kina Noah at Clara. Napaatras si Clara at agad na nagtago sa likod ni Noah. Takot na takot itong napakapit ng maigpit sa damit niya. Noah, tulungan mo ko. Huwag mo akong hayaan makuha nila. Parang awa mo na. Huminga ng malalim si Noah at hinarap ang dalawang aswang. Pakiusap! Umalis na kayo! Huwag na kayo magsimula ng gulo dito! Anong ginagawa mo? Hindi uubra ang pakikipag-usap mo sa kanila. Kahit anong pakiusap mo, hindi aalis sa mga yan. Gamitin mo ang kursipiho at ang mutya ng araw para labanan ng mga yan. Napatingin si Noah sa kursipihong hawak niya. Nanumbalik sa kanya ang mga araw ng pagsasanay niya at ang mga tagubilin ni Mang Andres. Huminga siya ng malalim, saka sinabit ang kursipiho sa kanyang likod. Mabilis niyang inilabas mula roon ang dalawang balaraw na nakatago sa magkabilaang dulo ng kursipiho. Matapang na tumayo si Noah habang hawak ang mga sandata. Napakabilis ng tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkasabik, sapagkat sa wakas ay magagamit na niya ang mga ginawa niya sa pagsasanay sa unang pagkakataon. Sa isang iglap, sabay na sumugod ang dalawang aswang sa kanya. Ang mas maliit, ngunit mas mabilis sa dalawa ay umikot sa kaliwa ni Noah, habang ang isa naman ay sumugod mula sa kanyang harapan. Hinigpitan ni Noah ang hawak sa kanyang dalawang balaraw. Umatake ang aswang na nasa kanyang harapan. Mabilis na umiwas si Noah, habang si Clara naman ay tumakbo sa may pinto ng simbahan at sumiksik doon. Inundayan ni Noah ng saksak ang unang aswang. Umiwas ito, pero nadaplisan ito ng talim ng balaraw sa tagiliran. Sumigaw ang aswang na akala mo ay isa itong kinakatay na baboy. Sunod namang umatake ang isa pang aswang mula sa likuran ni Noah. Naramdaman ni Noah ang presensya nito, kaya dumapa siya at gumulong sa lupa. Nang dumaan sa harapan niya ang aswang, ay hiniwa niya ang binti nito. Natumba ito at nagpagulong-gulong, pero agad din itong tumayo. Ang isa namang aswang
ay galit na tumalon papunta kay Noah. Ngunit handa si Noah. Sinalubong niya ang aswang at sinaksak niya ito gamit ang dalawang balaraw, isa sa dibdib at isa sa tiyan. Nang bumagsak sa lupa ang katawan ng aswang, ay nagsimulang mangitim ang balat nito. Nagulat si Noah nang biglang nagliyab ang katawan ng aswang hanggang sa naging abuyon. Muling umatake kay Noah ang natitirang aswang. Nagpalitan sila ng pag-atake, pero madaling naiwasan ni Noah ang lahat ng pag-atake ng aswang sa kanya, hanggang sa nagtagumpay siyang masaksak sa dibdib ang aswang, at gaya ng naunang aswang ay nasunog ito at naging abo. Matapos mapatay ang dalawang aswang, ay habol ni Noah ang kanyang paghinga. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang makapatay ng dalawang aswang. Ibinalik niya ang dalawang balaraw sa krusipiyo at naglakad siya papunta kay Clara. Inilahad niya ang kamay niya at tinanggap naman yun ng dalaga. Tinulungan niya itong makatayo. "Ligtas ka na, Clara. Wala ka nang dapat ikatakot." Salamat, Noah. Oo, sa ngayon ligtas ako. Tayo. Pero marami pang darating, Noah. Hindi lang dalawa, kundi marami. "Marami kang kailangang ipaliwanag sa akin, Clara. Siguro naman ay karapatang kumalaman ng lahat ngayong iniligtas kita." Tahimik na tumango si Clara. Walang pagtutol sa mukha nito. Naglakad si Noah papunta sa kwarto niya sa kumbento. Naramdaman niyang nakasunod sa kanya si Clara. Pagdating sa loob ng kumbento, ay agad na pumasok si Noah sa kanyang silid. Nang makapasok doon si Clara, ay isinarado niya ang pinto. Pinaupo niya si Clara habang siya naman ay nakatayo sa harapan nito. "Ngayon, Clara, sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit kayo hinahanap ng mga aswang? Ano ang kailangan nila sa'yo?" Gusto kong kunin ni Lauro para gawing palayan niya. Hindi ko alam kung bakit ako napili niya. Namatay na lang ang lolo ko sa pagprotekta sa akin. At ilang araw bago siya napatay ni na Lauro, ay sinabi niya na hanapin ko si Father Sebastian dahil siya lang ang may kakayahan protektahan ako. Pero dahil wala na pala siya, ay sa'yo na ako hihingi ng tulong. Noah, ikaw na lang ang natitirang pag-asa ko. "Sino ba si Lauro? Kanina mo pa binabanggit ang pangalan niya eh." Si Lauro ang pinuno ng mga aswang sa baryo namin. Ilang taon na silang nananalasa doon. Kung makukuha niya ako, ay mas lalakas sila. Mas madali siya makakagawa ng mas marami pang katulad niya. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Noah. Tulungan mo ko. Ayokong magamit sa kasamaan. Ayokong dumami pa ang mga tulad ni Lauro. Huminga ng malalim si Noah hanggang sa naalala niya ang isa sa mga sinabi sa kanya noon ni Mang Andres. "Tutulungan kita. Poprotektahan kita hanggat kaya ko. Pero mukhang ito na ang simula ng katuparan ng propesiya na sinabi ni Mang Andres." Anong propesiya? "May kaibigan si Father Sebastian. Mang Andres ang pangalan niya. Ang sabi niya, darating ang panahon na lulusob ang mga aswang dito sa baryo namin. Sa tingin ko, ang pagdating mo rito ang hudyat na mangyayari na nga ang propesiyang yon." Yumuko si Clara sabay iling. Wala akong intensyong magdala ng gulo dito sa inyo. Gusto ko lang sanang matapos na ito. Ayoko lang na magtagumpay si Lauro sa plano niyang gawin akong palayaan. Naiintindihan kita, Clara. Hindi ka dapat makonsensya dahil ang lahat ng ito ay nakatakdang mangyari. Pero kailangan nating gumawa ng paraan para hindi ka nila makuha. At higit sa lahat, kailangan kong mapatay si Lauro para hindi mo na kailangan magtago sa kanya. Maraming salamat talaga, Noah. Salamat. Napakabuti mo. Sa kabila ng takot sa mga mata ni Clara, ay nagawa nitong ngumiti kay Noah. Alam ni Noah na delikadong kupkupin niya si Clara, pero hindi niya rin kayang pabayaan ito, lalo na't alam niya na kung gagawin niya yon, ay mas lalakas ang puwersa ni na Lauro at ng mga alagad nitong aswang.
Makalipas ang ilang sandali, ay tahimik na ang silid ni Noah. Tulog na si Clara sa kama niya habang siya ay naglatag ng banig sa sahig at doon humiga. Gusto na rin niyang matulog pero mailap ang antok sa kanya. Kahit na anong pwesto ang gawin niya ay hindi siya mapakali. Ilang beses siyang pumikit pero nanatiling gising ang diwa niya. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang sinabi ni Clara. Hanggang sa umupo si Noah at tinitigan niya si Clara na mahimbing na natutulog. Payapa ang mukha nito pero alam niya na sa likod nun ay takot na takot ito. Kailangan ko makausap si Mang Andres. Baka alam niya kung anong tama at maganda naming gawin. Bumalik sa pagkakahiga si Noah. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at kinumbinsi niya ang sarili na matulog na. Naniniwala siya na simula sa gabing yon ay magsisimula na ang napakalaking pagbabago sa buhay niya. Hindi lang si Clara ang kailangan niyang protektahan mula sa mga aswang, kundi maging ang kanilang buong baryo. Pagsapit ng madaling araw, ay bumangon na si Noah. Tinignan niya muna ang natutulog pa rin na si Clara bago siya lumapit dito. Maraan niyang niyugyog ang balikat nito. Nang magising ang dalaga, ay may pagtataka siya nitong tinignan. Pasensya na Clara kung ginising kagad kita, pero kailangan nating umalis dahil meron tayong pupuntahan. Saan tayo pupunta? Kay Mang Andres, kailangan nating malaman kung ano ang dapat nating gawin. Sa ngayon kasi, ay wala pa akong maisip na tamang gagawin natin. Tumango si Clara at tahimik na tumayo. Itiniklop nito ang kumot at inayos ang pagkakasalansan ng mga unan. Lumabas ng kwarto niya si Noah at nagtungo siya sa kusina. Nagtimpla siya ng kape at kumuha ng tinapay. Iniligay niya yon sa tray at sa kanya binalikan si Clara. Inilapag niya ang tray sa maliit na lamesa na nasa tabi ng kama. O Clara, kumain ka muna. Mahaba-haba ang lalakarin natin eh. Maraming salamat, Noah. Tahimik na kinuha ni Clara ang tasa ng kape at uminom. Si Noah naman ay umupo habang nakatanaw sa bintana. Matapos ang ilang minuto ay natapos na sa pagkain si Clara. Tumayo na ang dalaga at kinuha ang bag nito. Anito ay handa na itong umalis. Walang imikan silang lumabas ng kumbento. Sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin sa labas. Umasa si Noah na may magandang ideya na maiisip si Mang Andres sa sitwasyon nila ng sandaling yon. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay nakarating na sina Noah at Clara sa kagubatan. Tahimik pa rin silang naglalakad. Bahagya nang sumisikat ang araw ng oras na yon, kaya kahit papano ay maliwanag na ang kanilang dinadaanan. Bahagyang nauuna sa paglalakad si Noah habang nakasunod naman sa kanya si Clara. Maya-maya pa ay nagsalita si Clara dahil tila nainip na ito. Ang tahimik ng baryo niyo, Noah. Napakalayo sa baryo kung saan ako nanggaling. Tama ka, Clara. Pero sigurado ko na mawawala rin ang katahimikang ito dahil nandito na mga aswang. Pasensya na. Alam ko nga kung dahilan kung bakit nandito sa baryo niyo mga aswang. Ano ka ba, Clara? Napag-usapan na natin yan, di ba? Saka alam ko na kung buhay pa si Father Sebastian, ay tutulungan ka rin niya. Malaki kasi ang utang na loob ko sa kanya. Kaya kahit wala na siya, ginagawa ko pa rin ang mga nais niyang gawin ko. Pero ngayon ko lang napagtanto. Parehas pala tayong nawalan. Hindi ba nabanggit mong pinatay ng mga aswang ang lolo mo? Tama ka, Noah. Siya lang ang meron ako. Simulat sa pool, siya nagpalaki sa akin. Kaya't napakasakit para sa akin ang kamatayan niya. Ikaw, bakit mo nasabing malaki ang utang na loob mo kay Father Sebastian? Noon kasi, walang direksyon ang buhay ko. Nang makita ko ni Father Sebastian, tinulungan niya ako magbago. Inilayo niya ako sa bisyo ko at sa mga taong
walang naibibigay na magandang impluensya sa akin. Kung hindi dahil kay Father Sebastian, malamang nasa sementeryo o kaya nasa kulungan na ako ngayon. Mahal na mahal ni Father itong baryo namin. Kaya kahit hindi ako taga rito, mahal ko na rin ito at lahat ng taong nandito. Kaya pala ang tapang mo kagabi. May pinaglalaban at pinoprotektahan ka. Pasensya ka na ha, kung nadamay ka at ang baryo nyo sa gulundal ako. Yang ka na naman Hindi mo kasalanan ang gulong nangyayaring to. Kung meron mang dapat sisihin, ay walang iba kundi si Lauro at ang mga alagad niya. Huminto sila sandali sa ilalim ng malaking puno ng balete. Huminga ng malalim si Noah at tumingin sa malayo. Konti na lang at makakarating na tayo sa bahay ni Mang Andres. Sana Noah, matulungan niya tayo. Huwag ka mag-alala, Clara. Siguradong matutulungan niya tayo. Magkaibigan sila ni Father Sebastian, kaya mapagkakatiwalaan natin siya. Nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad. Hindi na sila nag-usap pa hanggang sa makalipas pa ang halos 1 oras ay natanaw na nila ang kubo ni Mang Andres. Nang nasa harap na sila ng kubo ni Mang Andres ay napakunot ang noo ni Noah nang makita na naroon ang kaibigan niyang si Gregorio. Nakaupo ito sa mahabang upuan sa labas ng kubo habang kausap si Mang Andres. May kinakain na pandesal ang kaibigan niya at may hawak pa itong isang tasa ng umuusok na kape. Pagkakita sa kanya ni Gregorio ay ngumiti ito ng malaki sabay tango. Oh, ano na namang ginagawa mo rito, Gregorio? Ano pa nga ba? Di nakikialmusal. Masarap kasi itong latik na palaman sa tinapay na ginawa ni Mang Andres Ikaw talaga, pambihira ka. Ginawa mo pang karinderya tong bahay ni Mang Andres Baka naman nakakaabala ka na sa kanya. Hindi daw ba? Wala problema sa akin kung puntahan ako rito ni Gregorio. Maganda nga yun at may nakakausap ako rito paminsan-minsan. Nakakatulong sa akin para hindi ako maburyong. Aba, sandali lang. Sino yung magandang dalagang kasama mo, Noah, ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may girlfriend ka na pala? Kailan lang kasal nyo? Huy, tumahimik ka nga dyan, Gregorio. Hindi ko nobya si Clara, kaya tumigil ka, ha? Oh, hindi mo siya nobya? Aba, kung ganon, baka pwede ko siyang ligawan. Wala naman ako sabit Tumigil ka na nga sa mga kalokohan mo. Kailangan namin makausap si Mang Andres. May importante kaming pag-uusapan. Ano ba pag-uusapan natin, Noah? Mang Andres, kagabi po, nagsimula na pong umatake ang mga aswang sa baryo. 2 ang hinarap ko at napatay ko naman po sila pareho. Si Clara, siya po ang hinahanap ng pinuno ng grupo ng mga aswang na yon. Ang pangalan po ng pinuno nila ay Lauro. At ayon po kay Clara, gusto siyang gawing palayan ni Lauro para dumami ang lahi nito. Bago mamatay ang lolo ni Clara, inutusan siya nitong humingi ng tulong kay Father Sebastian. Pero dahil wala na po si Father Sebastian, ay ako na po magpoprotekta kay Clara. Hindi kagad sumagot si Mang Andres. Tinignan nito si Clara na para bang nag-iisip ito ng malalim. Makalipas ang ilang sandali, ay huminga ng malalim ang matanda. Kung ganun pala, ay nagsisimula na nga ang katuparan ng propesiya. Yun nga din po naiisip ko. Kaya po ako naparito para itanong po kung ano ang pinakamainam nating gawin para maprotektahan po si Clara at ang buong baryo. Matagal bago sumagot si Mang Andres. Tila sinusukat nito ang kabuuan ng sitwasyon at ang bigat ng panganib na darating. Mabuti at nagsimula ka na magsanay sa paggamit ng kursipiho. Pero tandaan mo, Noah, wag nating hahayaan na makuha ni Lauro si Clara. Dahil kapag nangyari yon, magiging mabilis ang pagdami ng lahi nila. Mas makabubuti kung dito muna sa kubo ko magtago si Clara. Malayo ito sa sentro ng baryo at ligtas siya mula kay Lauro at sa mga alagad dito. Ikaw naman, Noah, magbantay ka sa baryo. Kailangan maging handa tayo sakaling sumalakay ulit ang mga aswang. Biglang lumapit si Gregorio kay Clara
at hinawakan ng kamay ng dalaga. Nagulat naman si Clara sa ginawang yon ng kaibigan ni Noah. Huwag ka mag-alala, Clara. Sasamahan ko si Mang Andres sa pagprotekta sa'yo dito. Hindi kita pababayaan. Parang aswang ka rin yata, Gregorio eh. Natatakot ako sa'yo. Agad na lumapit si Noah at marahas na inalis ang kamay ni Gregorio mula sa pagkakahawak kay Clara. Hoy Gregorio, hindi mo dapat hinahawakan ng kahit na sino, lalo na mga babae na walang permiso sa kanila. Napakamot sa batok si Gregorio at tila napahiya. Ang mabuti pa, ikaw na lang ang sumama sa akin sa pagbabantay sa baryo, Gregorio. Mas mapapakinabangan ka ron. Clara, payag ka ba sa suwestyon ni Mang Andres? Oo, kung makakatulong yun para hindi ako makuha ni Lauro at para makaligtas din ng baryo, ay papayag ako. Tumango si Noah at humarap kay Mang Andres. Kami na pong bahala sa pagbabantay. Ingatan niyo po si Clara, Mang Andres. Tumango si Mang Andres. Kahit paano ay nabawasan naman ang kaba ni Noah at ang takot niya na makuha ni Lauro si Clara. Hindi niya alam, pero simula nang malaman niya ang sitwasyon ni Clara ay nagkaroon na siya ng kagustuhan na protektahan ito. Simula noon ay gabi-gabi nang nagbabantay si Noah sa baryo nila kasama ang kaibigang si Gregorio. Naghahati sila sa paglibot sa mga kalye at sa paligid ng mga bahay. Palaging dala ni Noah ang krusipiyo para handa siya kung sakaling magkaroon ng biglaang labanan. Habang ang mga tao ay mahimbing na natutulog, sila ni Gregorio ay sinisiguro na ligtas ang lugar. Paminsan-minsan ay dinadalaw ni Noah si Clara sa kubo ni Mang Andres upang masiguro na ayos lang ito. Sa bawat gabing lumilipas, dama ni Noah ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat, hindi lamang para kay Clara, kundi para sa buong baryo. Isang gabi, tahimik na nagroronda sina Noah at Gregorio sa kanilang baryo. Nakasabit sa likod ni Noah ang krusipiyo, habang si Gregorio naman ay may dalang itak. Hindi alam ni Noah, pero maalinsangan ang hangin ng gabing yon na para bang may panganib na paparating. Hanggang sa may narinig silang mga sigawan ng mga tao. Mabilis na nagkatinginan ang dalawa, sa kasabay na tumakbo patungo sa pinagmumulan ng kaguluhan. Sa pagdating nila sa gitna ng baryo, ay bumungad sa kanila ang nakakatakot na tanawin. May mga taong nagtatakbuhan habang nagtutulakan. Nakita ni Noah kung bakit tumatakbo ang mga tao, at yun ay dahil sa isang kumpol ng mga aswang. Sa unahan ng mga yon ay isang may kalakihang aswang ang naroroon. Agad naramdaman ni Noah ang kakaibang lakas ng aswang na nasa unahan. Huminto ang malaking aswang at tinignan ang mga taong naroon. Ako si Lauro, ang pinuno ng mga aswang na nasa inyong harapan. May hinahanap akong dalaga na nagngangalang Clara. Ilabas niyo siya at ibigay sa akin. Kung ibibigay niyo siya sa akin, ay walang kailangan masaktan sa inyo. Sisiguraduhin kong hindi dadanak ang dugo sa baryong ito. Humakbang si Noah paunahan at walang takot niyang tinignan si Lauro ng diretso sa mga mata nito. Sa wakas ay nakaharap na niya ang pinuno ng mga aswang na tinutukoy ni Clara. Wala rito ang babaeng hinahanap mo. Umalis na kayo rito at huwag kayong manggugulo. Alam kong nandito si Clara. Isa sa mga tauhan ko nakakita sa kanya na nagtungo rito. Ito ang tandaan niyo lahat. Bibigyan ko kayo ng palugit hanggang bukas ng gabi. Kung hindi niyo maihaharap si Clara sa akin, ay sasalakay kami rito at sasabihin ko na agad sa inyo na marami ang mamamatay. Pero kung may nais sa inyo na masiguro ang kanyang kaligtasan, maaari niyong dalhin si Clara sa aming kuta sa gubat. Matatagpuan niyo yon malapit sa may ilog.
Nasa inyo ang desisyon kung nais niyo pang mabuhay o hindi na. Matapos yung sabihin ni Lauro, ay inutusan nito ang mga alagad nito na umalis na. Magkakasabay na umalis ang mga yon. Napako si Noah sa kanyang kinatatayuan. Alam niyang seryoso si Lauro sa banta nito, pero handa siyang lumaban at kahit na anong mangyari, ay hindi niya rito isusuko si Clara. Kinabukasan ng umaga, ay magkasamang nagtungo sina Noah at Gregorio sa gubat upang puntahan sina Clara at Mang Andres. Pagkarating nila sa kubo ni Mang Andres, ay nadatnan nilang nakaupo sa bangkito si Mang Andres, habang si Clara naman ay abala sa pagsasampay ng mga damit na nilabhan nito. Agad silang lumapit kay Mang Andres. Nang makita sila ni Clara, ay lumapit na rin ito sa kanila. Sa mga mukha nyo, ay parang hindi maganda ang balitang sasabihin nyo. Hindi po talaga maganda, Mang Andres. Dumating si Lauro kagabi sa baryo. Nagpakita siya sa harap ng mga tao kasamang iba pa niyang mga kasamahan. Hinahanap po niya si Clara. Binigyan niya kami ng palugit hanggang bukas ng gabi. At kapag hindi namin isinuko si Clara, ay tuluyan na po niyang sasalakayin ng buong baryo. Nangyari na nga ang kinatatakutan dating lahat. Sabi niya rin, kung sino raw ang makapagdadala kay Clara sa kuta nila na nandito raw sa loob ng gubat, ay hindi nila papatayin. Diyos ko, nandito lang pala sila sa malapit. Kung ganun, ano gagawin natin? Huwag ka mag-alala, Clara. Poprotektahan kita at hindi kita pababayaan. Hanggang nabubuhay ako, wala kang dapat na ikatakot. Akong bahala sa'yo. Tignan mo to. Sinolo mo na naman ang pagprotekta kay Clara. Ako, ikaw at si Mang Andres. Tayong tatlo ang poprotekta sa kanya. Nagpapabibo ka na naman eh. Nagtaka sila nang biglang naluwa si Clara. Maya-maya ay tuluyan na itong napaiyak at humikbi. Lumapit agad si Noah sa dalaga. Bakit ka umiiyak? Natatakot ka ba? Pasensya na talaga sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa pagprotekta niyo sa akin. Kahit hindi niyo ako lubusang kilala. Pero hindi maalis sa isip ko na ako ang dahilan kung bakit kayo nasa ganitong sitwasyon. Ako ang hinahabol ng mga aswang. Ako ang gusto nila. Dahil sa akin, ay nanganganib kayo pati na ang buong baryo niyo. Hindi mo ito kasalanan, Clara. Matagal nang nakatakda ang pangyayaring ito. Kahit hindi ka dumating sa baryo, ay mangyayari at mangyayari ito sa ibang paraan. Ang pagdating mo ay hindi ang sanhi, kundi ang tanda ng pagsalakay ng mga aswang. Hindi ko alam. Pero hindi ko maalis sa akin ang makonsensya. Mas mabuti pa yata ay isuko ko na lang ang sarili ko kay Lauro. Kung yun ang ikaliligtas ng baryo nyo, ay handa na akong isakripisyo ang sarili ko. Alam mo mangyayari kapag isinuko mo sarili mo sa kanya, Clara. Isa pa, hindi tayo sigurado kung tutupad niya si Lauro sa sinabi niya na hindi siya sasalakay sa baryo kapag nakuha ka niya. Tandaan mo, marami sa mga aswang ang tuso. Sa kabila ng mataas na emosyon ni Clara, ay nanatiling tahimik si Noah. Kanina pa siya nag-iisip ng dapat nilang gawin upang matalo si Lauro at ang mga alagad nito. Hanggang sa isang ideya ang biglang pumasok sa utak niya dahil sa sinabi ni Clara na isusuko na lang nito ang sarili niya kay Lauro. Tama si Clara. Ano? Anong ibig mo sabihin na tama siya? Mas mabuti nga siguro na isuko na lang natin siya. Ano? Naiibang ka na ba, Noah? Akala ko ba poprotektahan natin siya? Anong sinasabi mong isusuko na lang natin siya? Hindi yun ang ibig kong sabihin. May naisip akong paraan, Gregorio. Kung gusto ni Lauro si Clara, ay ibibigay natin siya. Marahang gumuhit sa labi ni Noah ang isang ngiti. Matapos yun, ay ipinaliwanag na niya ang gagawin nila at kahit ang mga kasama niya ay pumayag sa planong naisip niya. Alam nilang magiging mapanganib ang susunod nilang hakbang, ngunit para kay Clara at sa baryo, handa silang gawin ang lahat. Pagkatapos na makipag-usap kina Clara at Mang Andres,
ay agad na bumalik sina Noah at Gregorio sa baryo. Tinipon nila ang lahat ng mga kalalakihan at kinausap nila mga ito ukol sa panganib na maaaring mangyari sa baryo nila mamayang gabi. Ipinahayag ni Noah ang plano nilang salakayin ng kuta ng mga aswang bago pa man maisakatuparan ni Lauro ang balak nitong salakayin ang kanilang lugar. Aniya, wala silang ibang mapagpipilian kundi ang lumaban kaysa ang mga aswang ang unang umatake sa kanila. Iba-iba ang naging tugon ng mga kalalakihan. May ilan na agad na tumanggi dahil hindi kayang ipagsapalaran ang sariling buhay sa laban na wala silang katiyakan kung mananalo sila. Ngunit may ilan ring hindi nagdalawang isip at nagsabi na handa ang mga ito na lumaban. Hindi man ganun karami ang nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Para kay Noah ay sapat na yon upang magkaroon sila ng kahit na konting pag-asa na manalo sa laban nila mamayang gabi. Ipinaliwanag na rin ni Noah sa mga kalalakihang pumayag na umatake sa kuta ng mga aswang ang gagawin ng mga ito. Tiniguro niya na naintindihan ng lahat ang plano nila bago niya pinauwi ang mga yon. Kinagabihan, habang nasa kwarto niya si Noah sa kumbento, ay may narinig siyang katok sa pinto. Binuksan niya yon at bumungad sa kanya ang kaibigan si Gregorio na may dalang isang bayong. Agad niyang pinapasok ang kaibigan na bakas ang takot at kaba sa muka. "Dala mo na ba yung pinapadala ko sa'yo?" Tumango si Gregorio at inilapag ang bayong sa lamesa. Mula roon ay inilabas nito ang isang bulaklaking duster na may palamuti sa laylayan at isang kupas na balabal. Kay nanay to, tol. Paborito niyang duster to, kaya sigurado ako magagalit siya kapag nalaman niyang kinuha natin to. Huwag mo nang isipin ang galit ng nanay mo. Isipin mo na lang ang mga taong maliligtas mo dahil sa duster na yan. Sige na, magpalit ka na ng damit. Hindi na nagreklamo si Gregorio at pumasok na ito sa maliit na banyo sa kwarto ni Noah. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ito na suot ang duster. Nakasuot din sa ulo nito ang balabal na parang belo. Halata sa mukha nito ang kaba at pagkailang habang si Noah naman ay hindi mapigilang mapahagalpak ng tawa dahil sa itsura ni Gregorio. "Hanep pa! Nanay na nanay ang datingan mo dyan, Gregorio ah! Kamukha ka pala ni Aling Panyang na tindera ng coal sa palengke." Sige, tumawa ka lang ng tumawa. Kapag ikaw hindi tumigil sa pagtawa sa akin, aayaw ako dito. Ikaw na lang ang pagsusuotin ko nito. Ito naman di na mabiro. Masyadong matampuin. Alam mo, ikaw lang ang pwedeng magpanggap na si Clara kasi maliit ka eh. Baka kapag ako nagsuot niyan, makahalata ka agad si Lauro. Napailing na lang si Gregorio habang si Noah naman ay pinipigilan ang tumawa upang hindi na mapikon ang kanyang kaibigan. Bago umalis ng kumbento at magtungo sa kuta ng mga aswang, ay pumunta muna si Noah sa dating silid ni Father Sebastian. Nakasabit na sa likod niya ang krusipiho. Pagpasok niya sa silid ng pari, ay tumayo siya sa malaking larawan nito na nakasabit sa dingding. Saglit niya yung tinignan bago siya nagsalita na para bang nasa harapan lamang niya ang namayapang si Father Sebastian. Father Sebastian, kung nasan ka man po ngayon, sana po'y gabayan niyo po kami. Hindi ko po alam kung tama po ang ginagawa ko. Pero ayoko masayang ang buhay ng mga tao rito. Gusto kong lumaban dahil naniniwala ko na ito rin ang gusto niyong mangyari. At ito ang tama. Ilang saglit pa siyang nanatili roon at pagkatapos ay nagdesisyon na siyang lumabas ng simbahan. Sa labas ng simbahan ay naroon na si Gregorio at ang mga kalalakihan na sasama sa laban nila. Lahat ay may kanya-kanyang dalang sandata, gaya ng itak, sibat at matitigas na kahoy. Matapang na humarap si Noah sa lahat ng naroon. Alam niyo na ang gagawin niyo mga kasama. Walang puwang para magkamali ang kahit na isa sa atin. Dahil hindi lang buhay natin ang nakasalalay dito,
kundi buhay ng lahat ng tao sa baryo natin. Matapos yun, ay nagsimula na silang maglakad patungo sa kuta ni na Lauro na nasa gubat. Kinakabahan at natatakot si Noah, pero ayaw niya yung ipakita sa mga kasama niya dahil alam niya na lahat ng naroon ay sa kanya humuhugot ng lakas ng loob. Bawat takbang niya ay sinasamahan niya ng pagdadasal na sana ay magtagumpay sila sa gabing yun. Mabigat ang bawat takbang ni Noah habang binabagtas nila ni Gregorio at ng mga kalalakihan ang masukal na daan patungo sa kuta ng mga aswang. Sa kabila ng katahimikan ng gabing yun, alam niya na sa kanilang destinasyon ay naroon ang mangyayaring malaking kaguluhan. Noah, pakiramdam ko, pinagtatawanan ako ng mga kasama natin. Bakit ba kasi kailangan ko pa magpanggap na si Clara eh? Pwede namang sugurin na lang natin kagad yung mga aswang sa kuta nila. Doon din naman ang punta ng plano natin ito, hindi ba? Hindi maganda na umatake tayo kagad. Mas mabuti kung iisipin nilang wala tayo o ako ron para makipaglaban. Kapag bababa ang depensa nila, mas malaki ang tsansa nating manalo. Tumango si Gregorio, bagamat halatang hindi pa rin ito gusto ang kasalukuyang papel na ginagampanan sa planong yun ni Noah. Nang malapit na sila sa ilog, ay nagbigay na ng hudyat si Noah. Isa-isa nang naghiwa-hiwalay ang mga kalalakihan at nagsimulang magtago sa likod ng mga puno at makakapal na halaman. Hanggang sa si Gregorio na lamang ang naiwan sa tabi ni Noah. Wala silang kibuan hanggang sa maging si Gregorio ay nagtago na rin sa likod ng isang puno nang matanaw na nila ang ilog kung saan nagkukuta ang mga aswang. Mas lalo pang nilakasan ni Noah ang loob nang mag-isa na lang siyang naglalakad. Natanaw na niya ang mga aswang na naroroon na nagtitipon pa na tila naghahanda na sa pagsalakay sa kanilang baryo. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa naramdaman ng mga aswang ang kanyang presensya. Parang mga gutom na hayop na mabilis na sumugod ang mga yon kay Noah. Huminto siya dahil kagad siyang napalibutan ng mga aswang. Agad naman niyang itinaas ang dalawang kamay bilang senyales na wala siya roon para makipaglaban. Mula sa kung saan ay narinig ni Noah ang malalim at nakakakilabot na boses ni Lauro. Tumabi kayo! Huwag niyo muna siyang gagalawin! Mabilis na tumabi ang mga aswang na nasa harapan ni Noah upang bigyan ng daan ang pinuno ng mga ito. Naglakad si Lauro papalapit kay Noah at huminto ito na halos isang dipa na lamang ang layo mula sa kanya. Matangkad si Lauro, malaki ang katawan nito at kulay itim ang balat. Palaging nanlilisik ang mga mapupulang mga mata nito. Meron din itong matutulis na mga ngipin at ang mga kuko nito ay parang mga maliliit na patalim na kumikislap sa sinag ng bilog na buwan. Anong pangalan mo? At bakit nandito ka sa aming kuta? Ako si Noah. Dala ko ang babaeng hinahanap mo, si Clara. Nasaan siya? Iharap mo siya sa akin. Teka muna. Nais ko lang makasiguro, Lauro, na kapag binigay ko na siya sa'yo, nangangako ka bang hindi mo nasasaktan ng mga tao sa baryo namin? Yan ang kasunduan. Kapag nakuha ko na siya, ay walang masamang mangyayari sa baryo niyo. Huwag kang mag-alala. Bilang pinuno ng mga aswang, ay may isa kong salita. Lumingon si Noah sa kanan at saka sumigaw. Clara! Halika na! Lumabas ka na sa pinagtataguan mo! Mula sa likod ng isang puno ay lumabas si Gregorio na suot ang bulaklaking duster. Ang balabal ay nakatakip sa ulo at mukha nito. Nakayuko itong naglalakad at bahagya pang humahampas ang balakang nito para mapanindigan nito ang kilos ng isang babae. Pumwesto si Gregorio sa tabi ni Noah. Huminga ng malalim si Noah at pilit niyang inalis ang kaba sa kanyang dibdib.
Pinigilan niya ang sarili na mapatingin kay Gregorio dahil baka matawa na naman siya sa itsura nito. Alam niya na isang maling galaw lang niya ay maaaring maging mitya upang makaramdam kagad si Lauro na hindi si Clara ang nasa harap niya. Narito na si Clara. Kunin niyo na siya at umalis na kayo. Gaya na napagkasunduan natin. Tahimik lang si Lauro habang tinititigan si Gregorio na alam niyang si Clara. Habang nakatitig si Lauro kay Gregorio ay walang tigil sa pagdarasal si Noah na sana ay hindi magduda si Lauro na hindi si Clara ang taong nasa harapan nito. Ipinatong niya ang kamay niya sa balikat ng nakayukong si Gregorio. Sige na, sumama ka na sa kanya, Clara. Isipin mo na lang na ginagawa mo to para sa kaligtasan ng mga tao sa baryo. Hinding-hindi ka namin makakalimutan. Salamat, Tol. Nanlaki ang mga mata ni Noah nang biglang nagsalita si Gregorio. Marahil ay masyado itong nadala sa eksena, kaya ito biglang nagpasalamat sa kanya. Maging si Lauro ay nagulat din at mas lalong nanlaki ang mga mata. Hinablot at hinila ni Lauro ang balabal na nakatakip sa muka ni Gregorio. Hindi ikaw si Clara! Niloloko niyo ako! Hindi! Ako talaga si Clara! Maniwala ka! Naging ganito lang ang itsura ko kasi nakatapak ako ng duwende. Pinarusahan niya ako pero babalik din ang mukha ko sa dati pagkalipas ng ilang araw. Niloko niyo ko. Pagbabayaran niyo ginawa niyo ito at sisiguraduhin kong hindi na kayo makakalabas pa ng buhay sa gubat na ito. Alam ni Noah na hindi yun ang orihinal nilang plano, pero wala na siyang magagawa dahil nangyari na ang hindi dapat mangyari. Inilagay niya ang dalawa niyang daliri sa bibig at malakas siyang pumito. Mula sa iba't ibang direksyon ay biglang nagsulputan ang mga kalalakian mula sa kanilang mga pinagtataguan, habang hawak ang kani-kanilang mga sandata. Sabay-sabay na sumugod ang mga yon na ikinagulat ng mga aswang. Agad namang inilabas ni Gregorio ang itak mula sa loob ng duster nito, habang si Noah ay inabot ng dalawang kamay ang magkabila ang dulo ng krusipiho na nasa kanyang likod, at mula roon ay hinugot niya ang dalawang balaraw. Isang aswang ang agad na sumugod kina Noah, pero inunahan niya ito ng saksak ng balaraw sa dibdib. Agad itong nilamon ng apoy hanggang sa tuluyan yung naging abo. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Noah. Umikot siya sa paligid at lahat ng aswang na kanyang nakita ay sinasaksak niya gamit ang kanyang mga balaraw. Labis ang determinasyon niyang manalo sa laban, lalo na't nakikita niya ang mga kasamahan niya na matapang din na nakikipaglaban sa mga aswang. Sandaling huminto si Noah upang hanapin si Lauro. Luminga siya sa paligid, pero hindi niya makita kung saan nagpunta ang pinuno ng mga aswang. Sa paligid niya ay patuloy ang pakikipaglaban ng mga kasama niya sa mga aswang, pero alam niya na sa sandaling yon, ang kailangan niyang makaharap ay si Lauro, ang pinuno ng mga aswang. Lauro! Magpakita ka! Harapin mo ako, duwag! Laking gulat ni Noah nang may biglang sumunggab sa likod niya at kinagat siya ng mariin sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang pagbaon ng matutulis na ngipin sa kanyang laman, kaya impit siyang napasigaw. Kahit hindi niya nakikita kung sino ang nasa likod niya, alam niyang si Lauro yon. Kapag napatay ko na kayong lahat dito, ay isusunod ko na ang mga tao sa baryo nyo. Wala akong ititira bilang kabayaran sa panloloko nyo sa pinuno ng mga aswang na kagaya ko. Sa tingin mo ba, ay hahayaan kong mangyari yon? Mahigpit na hinawakan ni Noah ang dalawang balaraw at sinaksak niya yon ng sabay sa magkabila ang balikat ni Lauro, na naging dahilan para mapasigaw ito at mapaatras. Ngunit hindi nagliyab si Lauro matapos itong masaksak ni Noah ng balaraw. Nagkaroon ito ng sugat, pero hindi ito naging abo gaya ng mga alagad nito. Sa pagkakataon na yon,
ay napagtanto ni Noah na tunay na hindi ordinaryong aswang lamang si Lauro. Matalim ang mga matang tinignan ni Lauro si Noah. Ngumisi ito ng malaki at mabilis nitong hinugot ang 2 balaraw na nakabaon sa magkabilaan nitong balikat. Matapos yun, ay itinapon nito ang mga balaraw sa malayo. Ngayon sabihin mo, ano panlaban mo sa akin? Ngayong wala ka na sandata. Diyan ka nagkakamali! Huwag kang masyadong mayabang! Inabot ni Noah ang kursipiyo sa likuran niya at mula sa pinakamahabang bahagi nun ay hinugot niya ang mas mahabang patalim. Nanlaki ang mga mata ni Lauro nang makitang meron pa palang natatagon sandata si Noah. Kahit na ano pang sandata ang ilabas mo, ay hindi ka pa rin mananalo sa akin. Biglang tumakbo si Lauro palapit kay Noah. Ngunit nang malapit na ito sa kanya, ay bigla itong kumabig pakaliwa at inikutan siya ng mabilis. Alam niyang nililito siya ni Lauro, lalo na't wala siyang ideya kung kailan ito aatake. Pero tinalasan ni Noah ang kanyang mata. Ramdam niya na bibigyan siya ng kakayahan ng mutya ng araw na nasa krusipiyo para masundan niya ang mabilis na galaw ni Lauro. Hanggang sa umatake na si Lauro kay Noah, iniumang nito ang matatalas nitong kuko sa kanya. Pero sinalag niya yon gamit ang kanyang patalim. Nanlisik ang mga mata ni Lauro nang masugatan ang kamay nito. Ngunit hindi yun sapat para sumuko ang kalaban ni Noah. Mas lalo na itong nagalit sa kanya. Nagpalitan sila ng mabibilis at mababangis na atake. Muntik nang makalmot ni Lauro si Noah sa dibdib, pero mabilis siyang nakaatras. Mataas na tumalon si Lauro at dumapo ito sa isang sanga ng puno. At mula roon ay bumulusok ito pababa sa direksyon ni Noah. Mabilis naman ang naging pagkilos ni Noah. Itinapat niya ang patalim kay Lauro at dahil sa bilis nito ay hindi na ito nagkaroon pa ng pagkakataon para makaiwas. Diretsyong tumagos ang patalim sa tiyan ni Lauro. Napaatras si Lauro. Masyadong malalim ang pagkakasaksak dito ni Noah, kaya sigurado siyang labis itong naapektuhan. Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Noah. Mabilis siyang lumapit kay Lauro at itinarak niya sa tapat ng puso nito ang patalim. Sisigaw pa sana si Lauro, pero biglang nagliyab ang buong katawan nito. Mabilis na hinugot ni Noah ang patalim sa katawan ng kalaban. At nang bumagsak na sa lupa ang nasusunog nitong katawan, ay masaya niya itong pinanood. Unti-unting kinain ng apoy si Lauro hanggang sa tuluyan na yung naging abo. Matapos mapatay ni Noah si Lauro, ay agad siyang sumugod sa mga natitirang aswang upang tulungan ang kanyang mga kasama. Isa-isa nilang pinabagsak ang mga alagad ni Lauro at dahil wala na ang pinuno ng mga yon, ay madali na lang nilang natalo ang mga yon. Hindi nagtagal ay wala ng aswang ang natira. Nasunog ng lahat. Nagsigawan sina Noah dahil sa kasiyahan at tagumpay nila sa laban sa mga aswang. Nakangiting lumapit si Gregorio kay Noah at inabot nito ang 2 balaraw na itinapon kanina ni Lauro. Tahimik naman na kinuha ni Noah ang mga yon at magkasabay niya yung ibinalik sa krusipiyo. Sunod niyang ibinalik ang mahabang patalim doon. Hindi nagtagal doon sina Noah at nagsimula na silang maglakad palabas ng kagubatan. Hindi na sila makapaghintay na sabihin sa mga tao sa baryo nila na ligtas na silang lahat sa banta ng mga aswang at wala na silang dapat na ikatakot. Matapos na magtungo sa baryo nila, ay sunod na nagpunta sina Noah at Gregorio sa bahay ni Mang Andres. Pagpasok nila sa kubo ng matanda, ay nakita nila na nagdadasal sina Mang Andres at Clara. Naramdaman ng mga ito ang presensya nila, kaya agad na tumayo ang dalawa sa pagkakaluhod at sinalubong sila. Wala na. Tapos na. Napatay na namin si Lauro at wala na rin natira sa mga alagad niya. Kaya malaya ka na, Clara. Malaya na rin ang baryo namin. Agad na tumingin si Clara kay Gregorio.
Napansin ni Noah ang kakaibang ningning sa mga mata nito. Tila hindi nakapagpigil si Clara at mahigpit nitong niyakap si Gregorio. Akala ko hindi na ulit kita makikita, Greg. Salamat sa Diyos at buhay ka. Napatingin si Noah sa dalawa at napakunot ang noo niya. Sandali nga lang. Kayong dalawa? May hindi ba kayo sinasabi sa akin, ha? Biglang lumuwag ang pagkakayakap ni Clara kay Gregorio. Napaatras ito at napayuko. Si Gregorio naman ay napakamot sa batok at umiwas ng tingin kay Noah. Aba, Noah, hindi mo ba alam? Palaging magkausap ang dalawang yan habang naglalakad dito sa gubat. Walang Jo. Ang tilik mo rin talaga no, Gregorio? Pero di bale, saka na natin pag-usapan yan. Ang mahalaga ay buhay tayong lahat at ligtas na ang baryo natin at si Clara mula kay Lauro at sa mga alagad niya. Maraming salamat, Noah. Huwag ka lang sa akin magpasalamat, Clara. Hindi ko yun magagawa kung wala si Gregorio, ang mga kalalakihan sa baryo, at ang krusipiyo ni Father Sebastian. At syempre, ang mutya ng araw ni Mang Andres at sa pagtuturo niya sa akin. Pero hindi natin maitatanggi na napakalaki ng ambag mo sa pagkapanalo natin laban sa mga aswang, Noah. Sigurado ko na kung nasaan man si Sebastian ngayon, ay masayang-masaya siyang nakatingin sa'yo at labis kanyang ipinagmamalaki. Hindi napigilan ni Noah ang mapaluha nang mabanggit ni Mang Andres si Father Sebastian. Naniniwala si Noah na kahit wala na si Father Sebastian, ay patuloy pa rin siya nitong ginagabayan sa lahat ng bagay, lalo na habang nakikipaglaban sila kanina sa mga aswang. Makalipas ang ilang araw, ay tuluyan ng bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa baryo ni Noah. Pinili ni Clara na manatili roon at hindi na rin nito inilihim ang relasyon nito kay Gregorio. Samantala, si Noah ay piniling tahakin ng landas ng pananampalataya. Isa yung desisyon na bunga ng kanyang paghanga at pasasalamat kay Father Sebastian. Sa loob ng seminaryo ay mas pinanday niya ang kanyang pananalig, lakas ng loob at malasakit sa kapwa. Makalipas lamang ang ilang taon, bumalik si Noah sa kanilang baryo bilang bagong pari sa simbahan nila roon. Siya rin ang paring nagkasal kina Gregorio at Clara. Matapos yun, ay muling kinuha ni Noah ang krusipiyo kay Mang Andres na pansamantala niyang pinatago rito. Napagtanto niya na maaaring muli niya yung kailanganin. Mas mabuti nang nasa tabi niya ang sandatang minsan nagligtas hindi lang sa buhay ng isang babae, kundi sa kanilang buong baryo. At sa pamamagitan ng krusipiyong may mutya ng araw, at sa pananalig sa Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, naniniwala si Father Noah na kailanman ay hinding-hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan.